sa'yo, hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal.
Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hinanga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan nasa labas po ng simbahan, nagipagdiwang po ng banal na misa, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa atin din po mga kababayan, nagipagdiwang ng misa via social media platform, saan man po kayo naroon, Pilipinas man o sa ibang bansa, magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang
isang paring tumutulong po sa apostolado dito po sa Quiapo Church, ay napatunayan ko po na isa sa mga grasyang natatanggap ng mga nagpupunta rito ay ang paglago po ng pananampalataya. May marami pong mga deboto na noon po ay nanamlay, hindi na naging palasimba, ngunit nagbalik loob at ngayon ay palasimba na. Amen? Meron naman po tayong mga deboto na hindi lamang po nanamlay, hindi lang po na hindi naging palasimba, kundi tumalikod po sa simbahang Katolika at umanib sa ibang paniniwala. Subalit, sa grasya po ng Poong Jesus Nazareno ay nagbalik loob po, nagbalik sa ating simbahan at ngayon po ay mga deboto na rin po. Amen? Mga kapatid, kung bakit po pinagtitibay ng grasya ng Diyos, ng Poong Jesus ang ating pananalig, ay hindi lamang po upang maging mga palasimba tayo. Ayan. Hindi lamang po upang tayo maging mga palasimba, kundi upang maging katulad po tayo ng mga tao sa ating ebanghelyo na may dakilang ginawa. Dakilang ginawa, alang-alang sa kanilang pananalig kay Poong Jesus na nagpapagaling. Amen? Dahil dito sa kanilang pananalig ay dinala nila. Ayan, maaring ito'y wala po silang mga pangalan at hindi po binabanggit sa ating ebanghelyo kung sila po'y kamag-anak o hindi. Ang mahalaga, kapwa nagmalasakit. Ano po? Inilapit nila sa Panginoon ang isang taong pipi at bingi. Sa ngalan, sa liwanag ng kanilang pananalig kay Kristo, ay nakita nila ang kanilang kapwa na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng papapagaling, sapagkat naintindihan nila na mga katulad nitong may mga kapansanan ay hindi lamang po sa nailalagay sa laylayan ng ating pamayanan, kundi ang iba pa nga sa kanila ay inaalipos tapot binubuli. Ano po? Ayan ang katotohanan. Kaya nakaintindihan nila ang kahirapang dinaranas ng pipi at bingi at inilapit kay Jesus dahil sila'y nananalig. At hindi naman po sila binigo ni Jesus. Ay sila'y pinagbigyan ni Jesus. Kaya ganito po mga kapatid ang taong lumalago sa pananampalataya. Ano po? Hindi lamang po sariling kapakanan ang nakikita, hindi lamang sariling kapakanan ang isinusulong. Ayan. Kaya kung titingnan natin, kaya nga tayong may issue, malakas po ang corruption sa Pilipinas sapagkat marami pong mga Katoliko na nasa pwesto. Ano po? Ayan. Sariling kapakanan ang nakikita, sariling kapakanan ang isinusulong. Huwag na po nating gayahin kasi alam naman po natin ang epekto. Kundi ang tunay na may pananampalataya ay ito'y ang tao'y nagiging daluyan ng paglapit ng kapwa, pagbabago ng buhay ng kapwa-tao, ano po? At ilalapit ang kapwa-tao sa Diyos upang makatanggap ng karampatang biyaya. Ang pagmamalasakit po ng mga tao sa kanilang kapwa ay nagbunga po sa pribadong pamamaraan ay pinagaling ni Jesus ang pipi at bingi. Inilayo muna siya ayon sa ating ebanghelyo sa karamihan at pinagaling ni Jesus na ang wika, Ephata, mabuksan. Mabuksan. Mula noon, magpahanggang ngayon, anuman pong pisikal na kapansanan, lalo ng pagiging pipi at bingi, ano po, ay hindi lamang po nangyayari sa pisikal na aspeto ng buhay. Marami din po tayong mga kaibigan siguro na bingi
Sa mabuting balita, marami din po tayong mga kababayan na hindi po sumasaksi sa ating pananampalataya. Kaya tayo mga palasimba, tungkulin po natin sila ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong pagpapagaling naman ni Jesus ay katulad nitong tao na ito marami rin sa atin ang dapat pagkatapos makatanggap ng pagpapagaling ni Jesus. Pagkatapos ng banal na misa, pagkatapos nakarinig ng mabuting balita, ay maalis po ang ating mga agam-agam. Makita po natin, maalis po ang piring ng ating mga mata pagkabulag. Bulag sa ano? Bulag sa mga biyayang ating patuloy na tinatamasa. Amen? Ang kalimitan po kasi parati nating inihahambing ating mga sarili sa mga taong nakahihigit sa atin. Kapag hindi po natin nakikita ang ating mga biyayang natatanggap, ibig sabihin tayo po'y bulag sa mata ng Diyos. Dapat nakikita natin ang biyaya at ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating mga buhay. Sa ating pong pagkikibit balikat sa mga bagay na dapat po ating sinasaksihan. Sa ating pong sa mga maraming pagkakataon po na nananahimik tayo imbis na sabihin ang totoo at katotohanan, tayo nagiging pipi sa mata ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ngayon po sa misang ito, inuulit ni Jesus, ng ating poong Jesus Nazareno, ang kanyang sinabi sa pipi at bingi. Inuulit po sa atin, kaya nga po narinig natin sa Ebanghelyo, hindi lamang po para doon, sa nangyari doon, nung panahon ni Jesus, nung pinagaling niya ang pipi at bingi, para din po sa ating lahat. Ephata, mabuksan ang ating mga tenga upang marinig ang katotohanan, mabuksan ang ating mga bibig upang ipahayag ang kanyang kabutihan, at sa pagkatapos ng banal na misa, mga kapatid, ay tayo'y hindi na mga bulag at pipi sa ating pananampalataya, kundi mga saksi na nagpapahayag, mabuti ang ginawa sa akin ng poong Jesus Nazareno. Yan, sabihin mo, ikwento mo, isaysay mo sa mga kaibigan mo. Yan ang hindi pagiging pipi. At makita, hindi lamang biyaya sa kapwa, makitang biyaya nahuhulog sa ating sariling buhay. At sasabihin, katulad ng sinabi ng mga tao na nakatunghay ng pahimala, ano sabi nila? Anong buti ng lahat ng kanyang ginagawa? No? Dapat masabi natin sa ating sariling buhay, anong buti ng ginagawa ng poong Jesus Nazareno sa aking buhay, sapagkat nakaririnig na ako at ang aking kapwa, at nakapagsasalita na ako at ang aking kapwa bilang saksi ng kanyang kabutihan at kagandahang loob. Amen. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa misa na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa mamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Domingo Asuncion na tinawag mo mula sa buhay na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nagkaisa ni Kristo sa kanyang pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabiring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo.
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Hinihiling namin kang iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mamuhay. Sa mga kasalanan ko, buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Kasama mo, dasal sana'y pakinggan mo, nang mabawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kanutan po ninyo itong kahiligan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kawaran niyo po kami umaasa. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo mo, dasal
mapawi ang mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Mahal na buong Jesus Announcement. Mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center at Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027. Para sa lahat ng mag-i-enroll na grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2026-2027. Mayroon ring academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, deskwento at mga scholarship na maaaring matatanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609, 0966-211-2152. Maraming salamat po. Panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata
ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maliwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuhong ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno,